Tadtad ng taga sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ulo at kamay ang isang magsasaka na naganap ito sa Purok 5, Barangay Sabang, Morong Bataan. Sa ulat, ang biktima ay kinilala na si Ronald Isparas, 36 anyos, magsasaka, residente ng Sitio Pag-asa, Barangay Sabang, Morong Bataan. Habang ang suspect ay kinilala na si Alfredo Minor, 65 anyos, na dating kagawad ng barangay sa lugar, nakabarangay din ito ng biktima. 10:45 kahapon ng umaga nang iulat ang insidente ng pananaga sa biktima. Sa isinigawang follow-up operation ng PNP Morong, agad ding nadakip ang suspect na ngayon ay nakakulong na ito sa detention facility ng Morong PNP at hinihanda na ang kasong isasampa sa arestadong suspect. Samantalang ang tinitingnang anggulo o motibo sa pagpatay sa biktima ay matagal ng awayan sa lupa. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino! Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan sa San Carlos City ang biktima na nakilalang si Michael Rosario Perez, 36 anyos, binatang magsasaka residente ng Barangay Bigas, San Carlos City, Pangasinan matapos itong makuryente. Sa ulat sa San Carlos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Eliazar Idulmo, alas 11:40 ng tanghali kahapon na mimintura sa bubungan ng kanilang bahay ang biktima at pababa na ito para mananghalian sana ng aksidente itong mapahawak sa live wire ng kuryente dahilan ng kanyang pagkamatay. Nadala pa ang biktima sa pribadong paggamutan sa syudad, subalit idineklarang dead on arrival na ni Dr. Samuel Elguira. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. 7 mga kabahayan habang 2 ang partially damaged sa nangyaring sunog sa Purok Malinong, Barangay Tangub, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Bureau of Fire Protection Chief Inspector Stephen Hardeleza ng Bacolod City Fire Marshal, nagsimula umano ang apoy sa bahay ni Larry Lorimas habang mabilis na nasunog ang kapitbahay nito. Dagdag pa ni Hardeleza, umabot sa 100,000 pesos ang halaga ng mga kagamitan ng nasunog habang wala namang nasugatan sa nasabing sunog. Electrical faulty wiring ang inisyal na pinagmulan ng pagkasunog na kabahayan at sa ngayon ang biktima nasa temporaryong evacuation center ng nasabing barangay. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, sama-sama tayo, Pilipino. Panibagong vehicular accident naman ang naganap dito sa lalawigan ng Northern Samar kahapon lamang sa National Road ng Barangay Bagasbas, Mondragon. Ayon sa report ng PNP ay sangkot dito ang isang electric vehicle na minamaniho ng isang 60 anyos at residente ng naturang bayan at isang Honda EDV naman na minamaniho ng isang 38 anyos na self-employed at residente naman ng Gamay, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, itong driver ay walang driver's license. Lumalabas ang dalawang sasakyan ay parihong papunta ang ruta sa isang bayan dito sa lalawigan ng Northern Samar at pagdating doon sa lugar, ang nasabing electric bike ay nag-overtake sa nasabing motorsiklo at aksidente nitong nahagip ang gulong na nasabing motorsiklo habang nag-overtake ito. Resulta, ang dalawang motorsiklo parehong sumimplang at ang dalawang driver ay tumama sa simento at nagtamo naman sugat sa kanilang katawan. Agad naman na lang isinugod sa Northern Samar Provincial Hospital na kasalukuyan naman na ginagamot. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol. Kalaboso ngayon ang nasa 3 miyembro ng rebelding NPA matapos na itong magmaaresto sa sinagawang combat operation nagmakamilitar sa barangay Exeban sa Labo, Camarines Norte. Ayon sa ulat ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, nagsasagawa ng mga militar ang operasyon ng kanilang madiskubre ang isang abandonado at dating kuta naman ng rebelding NPA. Dito na nahuli ang nasa 3 kalalakihan na may mga dalang nakapulupot na mga fuse wire, 635 na mga piraso ng bala ng M16 rifle at isang improvised explosive device. Sanga ng iyon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 3 di umano'y mga miyembro ng rebelding NPA. Para sa MBC TV Network News, ito si Ruel Saldicot. Sama-sama tayo, Pilipino!